So, hi guys! Don't mind sa akong nga Ray-Ban guys, sa kay pangbasa na ko na og cellphone. So, Ray-Ban na siya guys, dili na siya katong may grado ba. Kaya basta ka na akong gamiton guys ng cellphone mula utay yun siya tagpila ka oras. So, kuha na siya guys. Nang pang UV ba? Muna akong pang anti-radiation na Ray-Ban. So, pangbasa na ko ng cellphone guys. Sa gabi O, di ba yun ni kayo. So, ano siya guys, mga tagtaog opinion. So, ang nakabutang diri nga caption guys, buhay OFW. Ito ang matindi na amo. Si Kabayan ay may 9 days pa lamang dito sa Hong Kong bilang helper. Pero ang pagod niya ay parang pang 1 taon na. Habang maliligo ang kanyang amo na babae, hindi na to. Ay! Ulitin natin guys. So, hi guys. Don't mind sa akong Ray-Ban guys ha. Kay pangbasa na ko na sa cellphone. Basa na ko na sa cellphone guys kay mula hutay akong mataan na basta nga na nga Ray-Ban akong gamitan guys. Ani ba? Tag-upat ka oras. Di siya masakit akong mata guys. Muna siya pang marag Ray-Ban lagi. Pang anti-UV ba? Dili siya pang anti-radiation. Kaya nag-try na kong anti-radiation. Dili malahutay akong mata. Sakit nga mamula siya guys. Mamula siya dali. Pero kala siya lahutay siya. So, mo ni guys, mahatag na po tag-opinion kay na iniagi rin nga po sa OFW nga kuan guys post. So, buhay OFW ang caption guys ha. Mo ni siyang caption, buhay OFW. Ito ang matindi na amo. Si Kabayan ay 9 days pa lamang dito sa Hong Kong bilang helper. Pero ang pagod niya ay pang 1 taon na. Habang maliligo ang kanyang amo na babae ay nasa loob din siya ng bathroom para maglinis at nasa harapan lang niya ang amo niyang babae. Naka-boreless daw at nagkakalkal pa siya ng private daw. Na nagkakalkal sa private niya sa harapan talaga ni helper habang naliligo. Intentionally na pinapakita sa kanya sa tingin niya normal ba ang ganito na amo maliligo siya kasama ang helper sa loob at maglinis din ito. Perfectionist siya, hindi siya makita, perfectionist siya na amo niya. So, sa akin guys, hindi talaga yan normal na kasama ka sa amo maliligo. Kahit na babae, lalo na pag lalaki talaga, hindi talaga yan siya normal. Pero iwan ko bakit ganun ang sitwasyon niya na kahit naliligo, ikasama siya sa bathroom at naka-boreless pa guys. So, hindi talaga yan siya normal guys. Pero yung pagod niya na parang 1 taon, bago pa lang siya, normal talaga to guys. Naranasan ko talaga yan. Pero yung maligo ka na mag-boreless, hindi talaga yan siya normal. Abnormal ang amo niya. Bakit ganun? Sinasama siya maligo na nakaganon. Hindi yan normal guys ha. Lalo na pag lalaki, nako, bawal yan. Pero hindi ko alam bakit ganun ang sitwasyon niya. Kahit na sabihin natin maliit yung bathtub nila guys or CR, hindi talaga yan pwede kasi privacy, di ba guys? So, naglilinis pa sa private na ano niya. Bawal na bawal talaga yan guys. Pag ganun, siguro sa akin, hindi ako magtatagal. Siguro sa trabaho, magtatagal ako kahit sobrang hirap. Pero pag ganito na parang, syempre, privacy mo yun. Tsaka bawal talaga yun. Hindi talaga yan pwede. Tapos ito namang sinabi niyang 9 days pa lang siya. Parang 1 taon yung trabaho. Guys, isipin nyo. Ay, expect nyo na talaga yan pag dito talaga kayo pupunta sa Hong Kong. Yung bahay nila dito maliit lang. Pero pag yung unang dating mo pa lang, lalo na't matagal sila walang helper, sobra sa 1 taon pa yung pagod mo guys. Kasi lahat talaga yan na kasulok-sulukan, palilinisan nila talaga yan sa'yo. Na experience ko yan guys, yung bago pa ako dito dumating guys. Na experience ko yan, grabe. Pagkadating ko dito, bago pa lang ako, hindi talaga ako nakakapagpahinga nun. Kain ko dito sa kusina. Pagdating kain, may pagkain naman siya pagdating. Pero pagkatapos ng kain, umpisa agad sa trabaho, wala talaga yung pahinga. Grabe, ang kalat din. Then, ang daming ligpitin. May mga bata pa, lahat ng gawain. Nakapagpahinga ako nun, mag-alas 12. Grabe yung pawis ko dyan. Kung nun dati guys, tagaktak talaga. Kasi nandun pa yung kaba,
yung tension mo, hindi mo alam kung anong uunahin mo, may mga bata pa. Tapos yung pagod mo talaga guys, mga ilang buwan talaga yun. Grabe, sakit talaga sa likod. At saka kung naninibago yung katawan mo sa mga gawain at saka sa mga sobrang pagod, para ka talagang binugbog ng ilang beses guys. Pagkadating mo dito at saka mabibigla yung katawan mo. Kaya kadalasan dito guys, pag mga baguhan at saka naabutan nila yung winter na pagdating dito, nagkakasakit talaga at nagkakatrangkaso. Kasi mag-a-adjust pa yung katawan mo, sa klima nila, tsaka mag-a-adjust pa din yung katawan mo sa trabaho, kaya maghalo na yung mga adjustment na yan guys. Magkakasakit ka talaga kadalasan pag mahina resistensya mo. Kaya normal na yan dito guys, na pagkadating mo, para kang binugbog ng ilang tao sa pagod sa trabaho guys. Kaya normal lang yan. Pero yung maligo na kasama ka sa CR, bawal yun. Hindi yan normal. Bawal talaga yan. Pero siguro kung babae naman yung kasama mo, kung hindi naman masilan yung babae, pero depende din yun. Pero sa akin, kumbaga para sa akin, hindi ako sanay. Masyado akong conservative. Ayoko yung may nakatingin, kahit na nga hindi nakahubad sa titingnan ko, nahihiya ako. Bawal talaga yun. Pero kung babae, ewan ko lang, depende din ata. Pero parang sa tingin ko, bawal din talaga eh. Pero yung ano ko dito, na yung pagod niya, normal lang talaga yan siya guys. Kasi kadalasan talaga ganyan, swerte na yung kung magiging amo mo. Hindi siya perfectionist at saka ituring ka na pamilya at saka mabait. Maranasan mo yung hindi ganito kapagod. Pero pag yung kadalasan kasi dito guys, may mga ano talaga, may mga ugali talaga sila. Depende na yan sa'yo kung paano mo i-handle yung ugali nila, kung kayanin mo ba or hindi. Kasi pag di mo kayanin, hindi ka talaga magtatagal. At saka kung hindi mo talaga sila kaya din, pag may ugali ka din, at saka palaban ka, mag-uunahan talaga kayo guys ha. Pag ikaw bang mag-terminate o yung amo mo. Pero kung matibay yung loob mo, kakayanin mo siya. Pero pag yung katawan mo na ang susuko, syempre, mag-ano ka na guys. Magpaalam na mag-exit na. Kasi, kawawa din naman yung sarili. Pero pag kaya mo pa, okay lang, go lang. Kasi pag subok lang yan. Pero pag di mo talaga kaya, huwag mo na pilitin kasi kawawa din ang sarili mo. Kaya, yun lang ang masasabi ko dito sa opinion ko na to guys. Yan lang, may mga masilan na topic dito guys. Pero, hindi talaga yun normal. Siyempre, pag sa akin yung nangyari, hindi talaga ako papayag na ganun. Okay lang, may kamera. Pero basta hindi lang sa CR, katulad sa hinahigaan ko dyan, may kamera. Okay lang, magtakip. Ako na lang nag-a-adjust. Basta wag ka na lang magubad-ubad dyan sa harap ng may kamera. Kasi alam mo nang makikita ka, magubad-ubad ka pa. Kaya ikaw na mag-adjust. Pero pag sa CR nilagay, bawal talaga yun at pwede mong i-report kung kamera yan. Pero kung itong naliligo, parang kung babae naman siguro, yung babae hindi maarte. Tsaka ikaw din, okay lang din sa'yo. At tsaka baguhan kasi, hindi ka pwedeng mag-ano-ano pa, magreklamo pag baguhan. Takot ka pa niyan kasi, naranasan ko yan nung bago pa. Kaya, hindi ko alam kung ano din may advice dito sa iba na nagko-comment dito guys. Kung ano ba. Basta sa akin lang yun na opinion. So, yun lang guys. Kaya pag mga baguhan pa kayo dito, kaya kailangan nyo talaga pag nag-abroad kayo. Baon nyo talaga yung lakas, sipag, at saka pagtitiis at tiyaga sa lahat. Lalo na pasensya. Kasi kadalasan talaga yun talaga yung pambato natin. So, yun lang guys ang masasabi ko. Bye!